mapapansin natin sa kasalukuyan na napapanahon sa mga teleserye at maging sa mga programa ang istorya ng mga mag-asawang nahahantong sa hiwalayan. Bagamat maraming dahilan ang hiwalayang ito, hindi natin maikakaila na isa sa mga pinaka-prominenteng dahilan ay ang pangangaliwa ng kapareha. Ang lalaki ang nagkakaroon ng third party. At ang babae naman ang karaniwang kabit. Si Eva ay tinawag na mistress, malandi, homewrecker at iba pang mga katawagan na may masamang konotasyon sa ating lipunan. Samantalang si Adan naman ay tinawag na macho, gwapo at matinik sa mga babae at kung ano pang katawagan na positibo sa pandinig ng karamihan. Malinaw na magpasa hanggang ngayon ay may diskriminasyon sa mga kababaihan at ito nga ay sa pamamaraang verbal. Ang tanong ngayon ay kailan nga ba at bakit nga ba nagkaroon ng ganitong uri ng diskriminasyon sa kababaihan? At iyan ang aming bibigyang paglilinaw at paliwanag sa docu-film na ito. Ako nga pala si Cherry Ladaban at ako naman si Roan Castro. At ito ang isa sa mga inabangan na teleserye ng marami sa atin at tumatak sa isipan ng maraming Pilipino ay ang teleseryeng The Legal Wife, na kung saan pinagbibidahan ni na Angel Locsin, Jericho Rosales at Maha Salvador. Si Maha Salvador ay nakilala sa kanyang natatanging pagganap bilang si Nicole. Siya ay tinaguri ang the mistress of all times. Lahat na lang masasakit na salita ay binato sa kanya. Pati nga mga katawagan na hindi ka nais-nais at pandinig na nakararami ay pinangalan din sa kanya. Bagamat teleserye lang ito kung ituring, hindi natin maikakaila na ito ay nangyayari mismo sa totoong buhay. Ba't di mo sabihin? Nahihiya ka? Sige lang! Gusto ko rin naman marinig. Gusto kong marinig kung paano mo sasabihin kay tatay yung mga pinagkagagawa mo. Ano to? Nicole? Ano? Patatahimik ka? Sumagot ka! Sumagot kang malandi ka! Sumagot ka! Sumagot ka! Bakit mo ginawa yan? Bes! Huwag mo akong mabes-bes dyan! Huwag mo akong mabes-bes dyan! Huwag mo akong mabes-bes! Ano muna? Masarap ba? Masarap ba yung asawa ko? Masarap ba? Masarap ba? Paano mo siya dinindi? Ha? Anong unang yung tinanggal? Yung bra mo? Yung panty mo? O yung konsensya mo? Hindi mo malinaw sa'yo na asawa ko si Adrian. At okay ko. Kung manandi ka, parang kapatid na kita. Parang kapatid na kita. Ganyanan! Tama na, Monica. Monica. Go! Manandi ka. Tama na. Buhay ko. Wala akong ibang ginusto. Kundi maging masaya ka. Monica. Maramdaman na may nagmamahal sa'yo, na may pamilya ka. Ikaw lang, ikaw inuuna. Ang kapal ng mukha mo. Tama na. Sino yung asawa ko? Tama na. Hayop ka. Hayop ka. Hayop ka. Kung si ipinakitang scene sa The Legal Wife, kapansin-pansin ang paghamak ng karakter ni Monica sa karakter ni Nicole. Kapansin-pansin din na halos lahat ng panghamak na katawagan ay mayroon sa babae. Dahil dyan, kami ay nagsagawa ng isang interview. Sa pamamagitan ng interview, magkakaroon tayo ng ideya kung gaano nga ba kamulat ang lipunan sa ganitong uri ng mababang tingin sa mga kababaihan. Ang mga inihain naming katanungan ay ang mga sumusunod. Una, anong mga panghamak na katawagan ang kadalasang naririnig sa mga babaeng nangangaliwa? Pangalawa, sa mga kalalakihan. Pangatlo, may kinalaman kaya ito sa kultura nating mga Pilipino? Magandang araw sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa PUP Santa Mesa, Maine para hingin ng mga opinyon ng mga katulad nating mag-aaral tungkol sa mga inihain naming katanungan. Tara, maghanap tayo! Oh, ito, may nakita ako. Tara! So, magandang araw sa inyo. Ano pong pangalan mo? Angelica Joy po. Ilang taon ka na?
17. Anong course mo? Best. So may mga inihanda kaming katanungan. Pwede bang magtanong kami sa inyo? Sige. So, para sa'yo, ano ba yung mga naririnig mong mga katawagan dun sa mga babaeng kabit o kaya nangaliwa? Siguro common na yung pokpok, gano'n. Tapos malande, makate. Basta kahit Ano ano yung pa? mga mababang words na nagpapababa dun sa dignidad ng isang babae. Ulan na. Ano lang? Pokpok ka. Yun. So, sa mga lalaki, may mga naririnig ka ba na mga katawagan sa kanila? Wala masyado. Pero para sa iba, sabi nila na mga macho daw yon, gwapo, matipuno. So, sa tingin mo ba, may connection ba ito sa kultura nating mga Pilipino? Meron kasi, di ba nung dati, panahon pa lang ng mga datu, yung mga babae, natural na naalipin sila. So, mababa na agad yung dignidad natin. Tapos lumala pa dahil sa bagong generation ngayon, marami na yung mga nangangaliwa, tapos sila yung nagiging dahilan kung bakit nasisira yung pamilya. So, ayun, salamat ha. Salamat din. Kuya, ano ba yung mga karaniwang naririnig mo sa mga, yung mga tinatawag sa babaeng kabit o nangangaliwa? Rida. Yun lang, kasi wala na may ibang narinig eh. Minsan, no? Wala. So, ikaw kuya, sasabi mo? Good. Hindi ko Good. alam eh. Gabit lang. Gabit lang naririnig ko. O sa tingin niyo po, sa mga lalaki, ano yung mga naririnig niyong katawagan kapag nangaliwa sila? Yung mga lalaki po. Yun nga, karida nga. Karida rin Timer. po. Timer. Ano ba yun? Ano binatanong? Yung tawag sa lalaki, tawag sa babae. Sa lalaki po kayo. Babae pa. Tawag sa lalaki? Di ba macho? Pag ng babae, lalaki. That's... Wala. Nakulok o gano'n. Ang kwenta. So sa tingin niyo po ba, may kinalaman yung kultura natin dun sa mga katawagang ganun? Siguro na ano na lang yung sa mga yung mga nanakop sa atin siguro na Harry. yun, galing mo pre. Yung, ano po yung mga naririnig yung karaniwang tawag sa mga babaeng kapit? The mistress. The mistress. The legal wife. Ano ba? Yun, the mistress. Sa mga lalaki naman po, kapag yung lalaki naman po yung ng babae, ano po yung tawag sa kanila? Karaniwan. Wala lang. The Playboy, mister. chick bay. Chick bay? Chick Chick boy? boy. Ano? Chick boy? Lasa po. Ano pong kinalaman nito? Ano po yung maaaring kinalaman nito sa kultura nating mga Pilipino? Bakit ganun po yung tawag nila? Or bakit ganun po yung pagtingin nila pag sa babae or sa lalaki? Kasi pag parang pag lalaki yung nanloko, parang normal lang, parang natural lang sa kanila. Pero pag babae yung yung parang gumawa ng ganon, kung ano yung ginawa ng lalaki, parang ang tingin is malandi agad. Kasi parang kriminal agad, di ba? Kasi parang naka-attach pa rin tayo dun sa part na ang lalaki ay parang yung, anong tawag doon? Superior. Yung lalaki, yung superior. Lalaki yung superior. So, ayun. Yung karaniwang nakikita ko kapag sinasabihan sila na kabit ay ano ba yun? Kirida. Ayun yung lagi kong naririnig sa mga chismoso sa amin. Kapag may kabit yung isang may karelasyon, kirida. Babaero. Yun yung tawag ko, babaero, madalas. Tumingin ka sa camera. So ano po yung tingin niyo sa kanila kapag ganun po? Parang wala silang prinsipyo sa buhay. Kasi parang mag-aasawa kayo, tapos di pa pala kayo sure, tapos magbababae. Ngayon na. Hindi po. Kasi kasi sa mga ibang bansa din, tsaka sa mga ibang bansa, may mga ganon din pangyayari na nagkakaroon ng agawan ng asawa. Di ba yung tanong niya, yung pag gumawa yung babae, hindi, ang tawag doon, kabit. Tapos sa lalaki naman, ang tawag doon, babaero. Ang pinagkaiba nila, bakit pag ang babae ang gumawa, galit ang lalaki. Pag yung lalaki naman gumagawa, parang hindi sila naapektuhan. Pero pagdating sa kultura, hindi ko na alam kung anong matatawag doon, kung meron ba siyang kinalaman doon. Yun na. Ang mga normal na sasabi sa mga babaeng Pilipina ay manloloko, ahas, bitch, at maraming kung ano pa.
sinasabi lang babaero ka. Pero pag sa point of view ng lalaki, parang chick boy ka, pogi ka. Walang mangyayari sa'yo, dagdag pogi points pa yun kapag sasabihin, pagmamalaki mo yun sa mga kaibigan mo, kaya kung sino-sino mga chicks na chicks-chicksin mo. And tingin ko, dahil yun sa kultura ng Pilipino, nakaka-apekto din sa pagtingin, yung may double standard nga, kumbaga. Iba yung tingin sa lalaking nangangaliwa kaysa sa babaeng nangangaliwa. Kasi, patriarchal ang society natin. Dahil kinolonize tayo ng mga taga-Espanya. Yung first question po, kung ano po yung karaniwang narinig yung pong tawag sa mga babaeng nangangaliwangan po. Then yung second naman po, kung ano naman po yung tawag sa mga... Alam mo yung lalaki kasi, pwede sila mga liwa dahil lalaki sila, walang mawawala sa sarili nila. Pag babae, hindi pwede mga liwa dahil babae ka. Maraming maano sa'yo, nakakahiya. Lagi naman mawawala eh. O, diba? ano naman po yung kinalaman nun sa culture natin? Bakit ganun po yung mentality natin pagdating sa ganung bagay? Hindi kasi yung kasi mag-aasawa kasi hindi naman natin maanuhan yan dahil talagang ganun yan. Ganun naman talaga ang ng mag-aasawa. May hindi magkaintindihan dahil sa nagkakangaliwa nga yung asawa, lalaki, yung babae naman, di syempre may pagkukulang ng babae, baka kulang ng alam mo na, di ba? Parang ganun po yung explanation doon, kaya nangangaliwa. Oo. At saka yung babae yung lalaki naman, kaya nangaliwa yung lalaki dahil kulang yata sa mga himas-himas. Kulang sa pag-aaruga ng kanyang asawa. Ganun lang yun, di ba? Ano pa? Bakit ganun nga po yung tawag? Bakit pagdating sa side nga po ng babae, masyadong negative po? Pagdating naman sa side ng lalaki, susunod siya. Positive, parang nakakadagdag pa po sa manliness nila. Parang mas nakakagwapo pa pag pambanong. Lalaki nga sila dahil walang mawawala sa kanila. Kasi yung babae pangit, pag mga liwa ka. Alam mo na, yun ang sinasabi ko. Huwag mga liwa yung babae, yung lalaki pwede mga liwa. Kahit ilang beses sila mga liwa, kasi lalaki sila. Walang mawawala sa kanila. Pag babae, nakakahiya, bukod sila nakakahiya, may mawawala sa kanila. Diba ganun na? Nangangaliwa o kaya kirida. Sa babae kasi kapag ikaw ay... Kapag babae kasi ang gumawa sa ay ating lipunan. pangit tingnan sa isang babae. Pero pag ang lalaki gumawa, macho ang dating. Napalagay ko na impluwensyahan tayo ng mga dayuhan na sumakop sa ating... Sa Pilipinas. Bayan, Pilipinas. Karaniwang sinasabi sa babaeng nangangaliwa, kabitin niya, kabit o kirida. Dito sa ating bansa, pag ang babae ang nangangaliwa, masama talaga tingnan. Pero pag ang lalaki ang gagawa, nangangaliwa, okay lang. Sa opinion ko, oo, may kinalaman to sa kultura natin kasi kung ano yung nagawa ng lalaki, nagagawa na rin ng babae. Kulasisi ang karaniwang tawag. Chickboy lang naman karaniwang tinatawag nila. Gwapo ba sir kapag maraming babae? Hindi naman. Madiskarte. Madiskarte lang yan, gano'n. Morning po. May mga ilang katanungan ng professor. Una po, anong mga panghamak na katawagan ang kadalasang nalilinig sa mga babae na nangangaliwa? Maraming mga katawagan tayo ginagamit na mga Pilipino sa panghahamak sa mga kababaihan, lalo na kapag halimbawa may asawa. Kapag may asawa, kadalasan tinatawag natin halimbawa yung kapit, kerida, kulasisi. Pero kapag wala namang asawa, tila maharot yung babae, hindi nakukontento sa isang kapares o kapartner sa buhay, boyfriend. Tinatawag natin itong koko, malanit, kerengke. Yun yung mga tinatawag natin sa mga kababaihan kapag sila ay nangangaliwa o kaya bukod sa isang kapares, meron pa silang ibang kinakasama. Ano naman po sa mga lalaking nangangaliwa? Sa mga lalaking nangangaliwa, hindi tayo gumagamit ng mga
Asosasyon sa Akademikong Pilipino, wala akong maisip na isang partikular na salita na pwedeng itawag sa mga lalaking nangangaliwa. Tapos itong mga katawagang ito ay tila papuri para sa kanila. Tinatawag natin sila chick boy, macho, babaero. Pero itong mga salita na ito, hindi ito nagbababa ng kanilang pagkatao. Tapos tinataas pa nito yung digdigan o yung pagkatao ng mga kalalakihang gumagawa ng mga ganong gawain na kung saan hindi lang isa yung kaparos nila sa buhay. May asawa man ito. Sa tingin niyo po ba may kinalaman ito sa kultura ng mga Pilipino? Mayroong kinalaman ito sa kultura natin kasi nga yung kultura natin mga Pilipino masyadong mga lalaki. Ito ay nakuha natin sa mga Kastila. Yung kulturang mga lalaki kasi mas binibigyan ng prioridad ang mga kalalakihan sa lipunan. Partikular, sa panahon ng mga Kastila, ang may karapatan na makapag-aral ng mga panahon iyon o mag-desisyon sa kanilang pamilya ay yung mga lalaki. Na kung saan ang mga kababaihan, kapag ito ay nakapag-asawa na, ang tanging trabaho niya na ay sa bahay. Mag-ayos ng tahanan, asikasuhin yung kanyang mga anak, asikasuhin yung kanyang asawa. Isang magandang halimbawa nito kung matatandaan niyo yun sa nobela ni Dr. Sersan na noon ni Tangere. Ang dahilan kung bakit naloka si Sisa ay hindi naman doon sa pagkawala ng kanyang anak. Naloka si Sisa dahil nung malaman niya na hindi naging maayos na babae, hindi siya naging maayos na nanay sa kanyang asawa, well, din sa mga anak. Nung marinig niyang pinag-uusapan na siya ng kanyang mga kapitbahay na ay, ang si Sisa, hindi yan naging mabuting ina, hindi yan naging mabuting asawa. So, may kinalaman talaga sa kultura nating mga Pilipino kasi ang nagdidesisyon ng mga panahon iyon ay yung mga kalalakihan, hindi yung mga kababaihan. Meron din tayong tinatawag na sexism sa lingwahe. Ibig sabihin ng sexism sa lingwahe, mas binibigyan ng prioridad o mga katawagan ang mga salita, lalo na kung ito ay papuri sa mga lalaki. Sa wikang Ingles, meron tayo niyan. Sa wikang Ingles, hindi natin tinatawag, wala silang particular na katawagan sa wikang Ingles sa mga doktor o yung doktor. Pagka sinabing doktor, maaaring ito ay lalaki, maaaring ito ay babae. Sa atin, sa wikang Pilipino, meron tayong mga particular na katawagan, pero meron din naman tayong mga katawagan sa wikang Pilipino na kung saan binibigyan ng particular na katawagan ng mga lalaki at mga babae. May kinalaman din siguro ito sa kultura at yung sa tinatawag natin yung component ng panahon. Salamat po, sir. Thank you. Salamat. Malinaw na malinaw sa mga opinyon ng mga taong kabilang sa iba't ibang sektor ng lipunan ang paghamak sa mga kababaihan sa pamamaraang verbal. Kapansin-pansin din na kung ikukumpara natin ang listahan ng mga mapanghamak na salita, mangunguna dito ang kababaihan dahil sa dami nito. Sa larangan ng sosyolohiya, ang tawag sa kasong ganito ay deprecation. Sa sociology, mayroon tayong tinatawag na sexism in language. May 3 itong uri at isa na rito ang deprecation. Sa wika nating mga Pilipino, kapansin-pansin ang pag-deprecate sa mga babae. Ito ay makikita sa mga konotasyon at sa mga pagpapakahulugan ng mga salita na ina-apply sa kababaihan. Karaniwan dito ay ang mga sexual insults. Ayon sa isang sociologist na si Stanley, nasa 220 terms ang maa-associate sa mga sexually promiscuous woman. Samantalang sa kalalakihan naman ay nasa 22 terms lamang. At sa 220 terms na ito, karamihan dito ay may masamang konotasyon at pagpapakahulugan sa mata at pandinig ng lipunang kanilang ginagalawan. Titignan naman natin ngayon ang deprecation sa isang perspektibong sosyolohikal. At ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay kasagutan sa mga tanong na aming inihanda sa naganap na interview. Ang mga babae ay tinawag na haliparot, makati, malandi, maduming babae. Ang mga lalaki ay tinawag na matinik, gwapo, macho, at chick boy. Ano nga kaya ang kinalaman ng ating kultura sa pag-deprecate sa mga kababaihan? Ang ating kultura ay makalalaki, at iyan ay masasalamin sa ating wika. Halos lahat ng panghamak na katawagan ay mayroon sa babae.
Samantalang sa mga lalaki ay halos wala. Kabit, kirida, kulasisi, puta pati ang ating mura ay nakakabit na sa mga kababaihan. Sa kultura ng Pilipino, kapag babae ang gumawa ng mga kalingas-ngasan, lalo na tungkol sa sexualidad, ay mababa ang tingin sa kanya at karapat-dapat hamakin. Sa kabilang banda, kapag ang lalaki naman ang gumawa ng mga nabanggit na gawain ay parang ayos lang. Bida pa siya o macho pa siya sa paningin ng iba. Bukod sa pagiging makalalaki ng ating lipunan, naging factor din ang pananakop ng mga Kastila, Amerikano at Hapon sa Pilipinas. Ang mga bansang ito ay tinuturing nila ang mga babae bilang inferior sa kalalakihan. Di kalaunan ay na-adapt natin ang ganitong pagtingin ng mga banyaga sa kababaihan. Mas lalong naging mababa ang pagtingin sa mga babae. Lingid sa kaalaman ng karamihan, kahit noon pa mang panahon ng mga sinaunang Pilipino ay uso na rin ang ganitong pagtingin at paghamak sa mga babae. Ang babae ay dapat maging isang modelo ng isang pagiging dalagang Filipina. Siya ay dapat na mahinhin, konserbatibo at nasa loob lamang ng bahay. Sa oras na tumaliwas ang kanyang gawi sa preconceived idea ng pagiging dalagang Filipina, ay bibigyan na siya ng label na masama sa pandinig ng karamihan. Atin nang nabigyan pagpapaliwanag ang deprecation, kung paano, kailan, at kung bakit nga ba magpasa hanggang ngayon ay nananatili itong issue na kinakaharap ng marami sa ating mga kababaihan sa ating lipunan na ginagalawan. Magsilbi sana itong pangpukaw sa mga kaisipan at kamalayan ng nakararami. Ako po si Roan Castro at ako naman po si Cherry Ladaban. Ito ang SOCI.